Yo. Sagpangan namin. Pangil sa pangil, Mott versus J Black. Ayan. Controversial daw to eh. Panoorin natin, men. Let's go, pangil. Let's go. Yeah. Awas gol ba? Rarara! Sige, sagpangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madai kaya? Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Mott. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadtad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah! Ah, yeah! Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayon? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko tulapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabi. Alam mong may punto pag nag-spit. Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit. Punchline writer na talaga si J Black, ano? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Home court advantage. Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo't pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat! Real talk, real talk. Tinira pa si Luxuria. Pansin nyo, maiba. Pansin nyo si Mott, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kogon. Nasa kanya na lahat ngayon. Kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line maker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang. Galing talaga pumunta si J Black. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, oh.
rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Alright, yun ang first round ni J Block. Ayos naman. Para mas gusto ko pa rin yung laban niya nung kay Pistolero. Mas gusto ko yung approach. Dito parang ano hindi siya kagaya nung kay Pistol na naka-theme ba. May theme yung buong mga rounds niya na para may connect, di ba? Ito parang from isang punto, tapos ibang punto ulit. Kasi parang maraming punto. Saka maraming punchline. May konting mga wordplay, may konting mga laro. Pero mas malakas yung mga puntuhan niya. Okay naman. Yeah. Pero kasi syempre, kung galing siya dun sa yung laban ni Pistol, so, parang S level, God tier ni J Block yun eh. Tapos ito naman ngayon kay tapos yung kay Mot, yun nga, parang iniba lang niya yung style ng konti. Tignan natin. Second round yung round 1 muna ni Mot. Yo! Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Yeah. Game! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Oo, puro pangalawa pirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek, magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol. Todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Habang kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil. Ikaw, para sa papasok. Para sa papasok. Kita nyo Ticket naman, sa roster ng matira mayaman. Si Mot naman parang nag-focus siya sa isang angle, tapos binara niya ng binara ng mga laro, di ba? Pero okay din, di ba? Okay din na approach yun. Halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Block, iyo lang yung silent. O, J Block, iyo, silent. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila si UE dapat. Nung sinabi kong si J Block walang interes na malugod, nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Oo, 2021 Mas madaming laro si Mot. Kaya nagpiling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic. Naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB. Kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. Oh, baka mag-rebat. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian. Ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. Ha?
Mas madami talaga laro si Mot. Ng battle Pero rap, mas maraming angulo si J Block. Kampiyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabuti at mahiya ka. Naturingan kang JB pero sa music di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit ang Sino JB yun? Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampiyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampiyon na may utak ng talunan. Puso ng kampiyon, utak ng talunan, ganda. Para sa akin lang to, men, kasi ano parehas silang para sa champion, tapos parehas din sila ng halos parehas sila ng style na sa with regards sa sa na hindi sila patawa, alam mo yun, seryoso sila na technical ba. Pero magkaiba sila ng technicalities Si J Block kasi mas mga punto talaga siya mas marami sa punto. Pero mas konti yung laro niya, tsaka mas konti yung laro niya sa lahat. Konti yung laro niya sa wordplay, konti rin yung laro niya sa rhyming. Si Mot naman mas malaro naman sa rhyming, sa wordplay, ang dami din, sa references. Si J Block din ma-reference. Para sila sa reference. Pero yung sa wordplay tsaka sa sa rhyming mas okay talaga si Mot Tsaka mas parang dynamic yung round niya kasi may parang parang mas may high and lows. Although maganda naman din yung kay J Block kasi ang ganda din ng performance niya. So kaya ayun, mas nga to dikit nga na laban to siguro kung sino talagang preference mo kung mahilig ka ba sa magsulat, yung mga malaro magsulat or mapunto magsulat, yan, parang ganun. Kasi kung gusto mo mas masakit magsalita, parang J Block ka dyan pero kung gusto mo yung malaro sa salita pero tumatama pa din, although hindi nga kasing sakit mo mga sinasabi ni J Block dahil siyempre nalagyan niya ng mga wordplay. Diba? Mahirap yun yung level of difficulty nun, mahirap na agad diba? Siguro dahil walang talagang parang clearly na umangat para sa akin, siguro tabla mo na yung round 1 kasi pareha silang solid, para sa solid. Round 2, ang kulit ni Badang J Block. Let's go. Siguro siguro kung makakapili ako dito na mananalo, yung isang round lang naaangat parang ganun Kasi feeling ko sulat halos parehas lang. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Tanginang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Magandang rebat. Tanginang daming Tara sila ako kayo mag-rebat. Si Mot meron ding mga flat na rebat na alam mong pre-med. Ito naman si J Block, parang feeling ko nakahanda na rin yun yung Pistolero. Laban niya yung Pistolero na rebat. Pumili sa akin dyan, putang yan. Marami ang nag-aabang paano kita idadissect ngayon. Sana bumata si Reigns. Estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Ganda yan, punto na yan. Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit, ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin.
Sabihin mo patay, sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang ma-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta, sa flip-top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus. Halata naman sa biyak mo sa noo. Tingin nyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Phoebus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Phoebus, di kanya papabadibag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Phoebus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung diba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kulit ng rhyming na yan, ganda. Mo mismo yung biktima. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa ring lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa street. Tupac Makapili, rapper na preacher kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito. Sa naman ngayon, nag-focus sa isang, sa mas konti yung angle naman niya ngayon. Pero parang yung, ewan ko lang medyo dragging Maganda kasi yung simula Maganda ng simula ni J Block. Pangil sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa Pasil. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot yung usapan hand-to-hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang-ina, mali yung order. Ika'y nasa upper. Superstar bars. Cut ng under. Dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP. Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko. Mahirap yung reference na yun kasi si Michael Venom Page, wala pa sa UFC yun Parang ngayon pa lang ata sa lalaban sa UFC itong darating na UFC 300. Galing Bellator yun So, si J Block, MMA, mahilig ko sa MMA. Pero, hindi lahat kasi mahilig sa MMA, man. Ako mahilig ako sa MMA. Kaya kilala ko si MVP. Galing yun, knockout artist yun. Pero na-knockout na rin yun. Nakakatawa din yun, knockout sa kanya. Pero magaling yun na striker. Na rage! Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada.
Magpasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Na yung nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Haba ng round mo. Round! Nakaba rin rounds ni J-Block eh. Ganda nung simula nung round ni J-Block eh, kaso parang lumibel siya ulit nung ano eh, yung second part eh. So, ewan ko pa, tignan natin. Akala ko parang mas malakas na to sobra dun sa first round niya, pero parang lumibel din siya ng konti pagdating nung second half eh. Pero tingnan natin kay Mot. Round 2, Mot! Let's go! Pero ang ganda ng start! Yo! Yung punchline niya na malupit. Yo! Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo at 6 tas nung si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event kahit sa Menimore, wala ka. Kung ganun bilang kampiyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit, papunyeta. Balita ko kahit sa tiket, di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa. Ha ha ha. Gagi kawawa. May nalalaman pang ra, tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo. Yang pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Mas pinatato pa sa balat yung sa Kotse boys, alam mo nagka-kotse. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap di ka man lang inabala, hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Pero baka nga abala, kasi may bagong pauso to si J-Block. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata. Hindi makakuha ng crowd control si Mot do. Putay na si Buto. Bias din kayo, man. Sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo ilang tuloy, no? Parang ilang yung ano niya, no? Delivery niya, no? Ilang. Sa life. Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J-Block, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero father time, rhyming, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Alright. Ayos lang. Ayos lang din yung kay Mot para kasing lakas ng first round niya.
Siguro bigay ko kay J-Block yung second round dahil dun sa simulaan yung maganda. Although, yun nga, medyo bumaba ng konti. Pero si Himot kasi wala naman masyado. Ganun pa din eh. Alam mo yun? Alam niyo, gets yun naman, di ba? Ewan, para sa akin na naman, parang kapares ng round 1 niya eh. Ewan, feeling ko yung round 3 niya magiging malakas eh. Pero tingnan natin. Yeah, malaro pa din. Pero mas marami siyang mga laro sa first round niya ni Himot. Mas less dito, mas mapunto siya. Yun. Kasi J-Block naman, ang ganda nung first, nakalimutan ko na eh kasi sabog ako eh. Pero maganda yung reaction ng crowd, maganda din yung punchline. Alam ko maganda yung punchline. Kalimutan ko Round 3! J-Block, let's go! Round 3. Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Oo, usapang anak. Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, Palit na angle eh. handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Palit na angle. 5 years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa family feud, Dito, makakulong ka dun. napipiling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsableng MC mo at daddy. 17? 2024? Hindi yun 5 taon, men. 17, 2024. Di ba? Ilan yun? 7 years yun. Ani, fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Nabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala. Parang nag-aakata effect siya no, J-Block no. Pansin nyo? Parang tinira niya kayo na si Phoebus ngayon. Tinira na naman si Phoebus. Investors mo bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. Bias yung crowd, man. ROI, Ayos lock naman yun eh. royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Bubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na o ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos,
Automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo na lang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Phoebus nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Pinibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Pag sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Wala kasing proof na di maaasahan si Mot kasi wala pa siyang talo, men. Body bag! No, man, no. Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent pa talaga yung performance mo o sadyang wala lang ding improvement. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan kaso, lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Ganda yun. Ganda na ender niya. Yung pinakagusto ko ender sa lahat ng ender ni J Black. Sa ano to sa laban na to. Ganda rin yung round na yun. Mas malakas yun sa round 1 at 2 niya. Yeah. Galing niya pumunto kasi. Yun talaga, magaling siya. Masakit siya magsalita, masakit siya magsulat. Kaso nga, yun nga, hindi masyadong marami yung laro sa salita. You know, more on sa ano siya talaga. Direct to the point, man. I'll fucking kill you, man. Yun. Yan natin, matablan si Mot. Round 3! So, round 1, tabla. Round 2, J Black. Round 3. 3, Mot, let's go! Di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Threat. Kita nyo namang galit to. Sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Yeah. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung Ayos din ang angle yan. Yung mga setup na Ruby. Pero parang narinig ko na yung angle na yun. Sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Yeah, di ba? Pero at least yung Mot, puta nag-e-effort siya rin daw maglagay ng ano no? Parating maglagay ng something Gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flos.
pwes baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Daming laro doon, di ba? Isipin mo yung paano sinulat yun, di ba? Kumpara doon sa direkta na ano. Yung ano eh, kung anong trip mo talaga eh. Kung anong trip mo eh. Ako kasi, trip ko yung ganyan magsulat na maraming palaman. Di ba kahit doon, meron parang siyang simple lang na opposite na antonym na words, di ba na, alam mo yun, kulit eh. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. O, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines. Pero nang betray si Bay, anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Parehas lang nag-snitch. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless. Kasi desperado na sumikat, nagpaka-star weakness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, hindi pa nga ako. Kasi ako yung laging di Wala. Mott lost the crowd, man. He fucking lost the crowd. Siyempre, ano eh, home court advantage din siguro, di ba? Wala. Padaig sa pandinig nila at rato. Kasi lakas na ng mga bara eh. Katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupaypay. Pinakita ko lang din na malabo tong kumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Hindi ka pang silid-aklatan. Kung hindi ka marunong magbasa ng tahimik. Okay yun. Ewan ko lang ha. Mas gusto ko yung round ni Mott sa round 3. Malakas yung round ni J-Block. Pero mas gusto ko yung ano, dahil lang sa dami talaga ng nilagay niya doon, siniksik niya. Siguro sa aggression tsaka sa performance, si J-Block yung kay J-Block yung round, yung ano yun, yung points doon. Pero sa dami ng laro na salita ni Mott, siguro bigay ko sa kanya yun. So 1 Tabla, 2 J-Block, 3 Mott. Siguro overall para sa akin. Alam ko parang in-overturn ata ito ni ano eh, ni Phoebus eh. Na si Mott ata yung nanalo, tapos si J-Block yung in-announce niya. Para sa akin, men, kahit sino pwede talaga eh, deserving eh. Depende lang talaga kung ano yung preference mo. Which is, yun dapat ang battle rap. Diba? Kaya nga may judges eh. Dapat respeto mo yung ano ng judges. Unless, kitang obvious na kailangan mo overturn. You know? Like yung nangyari sa flip-top na in-overturn ni Enigma. Dahil obvious naman na panalo si Plaridel doon laban kay Slack 1. Kasi nagpabaya si Slack 1, nag-choke pa siya. Tapos pinanalo nila si Slack 1. Pero hindi ito yun eh. Kasi ito close fight to eh.
Tsaka ang parang, ewan ko ano yung voting, pero close yung voting, parang 3-2 or something. So, respeto mo yun, di ba? Yun lang yung para sa akin naman. Pero naiintindihan ko din kung bakit ginawa ni Phoebus yun. Siguro, feeling ko marketing strategy din. Kasi first loss ni Mot, syempre, boost si J-Black, di ba? Mas maganda yung round 2 kasi may issue, pinag-uusapan. Ito, pinapanood natin yun, di ba? So, nag-work naman. Nag-work naman yung kung ano man yung plano nila para sa laban na to. Kasi classic naman talaga. Kahit sino pwede manalo talaga. Pwede yung bigay kay Mot kung mahilig ka sa wordplay. Pwede yung bigay kay J-Black kung mahilig ka sa aggression, punto, masakit na salita. Yun. Alright. So para sa akin, yun. Ewan. Basta, yun na yun. Yeah. Nood pa tayo ulit. Abangan natin pa yung mga darating. Sabi nila, disaster daw. Si Balakid data, lalaban. Diba? Sana si Looney. Yung laban ni Sak. Alright. Okay. Yeah, peace out.